Rosalie, may partikular na ba nga panawagan ang mga kongresista kay VP Duterte kaugnay ng sa pag-appoint niya sa kanyang sarili bilang designated survivor? Ella, bilang isang leader, dapat maging maingat sa pagsasalita si Vice President Sara Duterte. Ito ang posisyon ng mga kongresista kasunod ng kontrobersyal na pahayag ng pangalawang Pangulo. Ang lilinis nitong mga Oy, Regina, shout out. Ang lilinis nitong mga mga congressman. Dapat daw mag-ingat si BP Sara sa kanyang mga statements, sa kanyang mga sinasabi. Bakit? Ano ba 'yung sinabi niya? Tagalog. Hindi Bisaya. Tagalog. Mga iyakin tong mga ito. Mga balat sibuyas. Nakafocus kayo kay BP Sara. Ang lilinis ha. Ako may tanong ako sa inyo mga kampo ni Tamba. Ang lilinis ba ng mga bunganga ninyo? Ang lilinis ba ng mga dila ninyo? Iba nga sa inyo makasabi ng fugitive kay Pastor Kibuloy? Alam mo, napaka-ipokrito ng ibang tao sa atin, ha? Kung makapon na kay BP Sara, akala nyo dami nyong nagagawa. Akala nyo hindi kayo tumatanggap ng kung ano-ano? Tigil-tigilan nyo nga. Napakasip-sip ninyo. Ano yan? Sa ngalan ng proyekto? Nagtatanong lang po, magkano po ba ang proyekto? Di ba? Kayo nga parte ng unity. Anong ginawa nyo sa kayong mga kampo ni Tamba? Niluto nyo si BP Sara? Niluto nyo? Oh, tapos ngayon, pag may sinabi si BP Sara, bigla kayong pikun-pikun kayo dyan, iyakin? Ayon kay VP Duterte, hindi ito dadalo sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22. Buti nga sa inyo. Wala namang kwenta yung SONA na yan tanungin ko kayo, Kamara. Yang pinagsasabi ba ni Marcos sa SONA may katotohanan? Yung sasabihin, ano masasabihin niyang maganda ngayong SONA? Nagkakalat ang Pilipinas ngayon. Sa kangkungan tayo pupulutin. Pambira, 4 na taon pa. Nakakaasar. At itinatalaga ang sarili bilang designated survivor. Batay kay House Assistant Majority Leader Lanao del Sur 1st District Representative Sia Sip-sip kayo, sip-sip. Kung sino ka man. Lonto Adjong, hindi nakakatuwa ang mga biro tungkol sa national security at succession. Bilang isang leader, dapat magbigay halimbawa at maging responsable anya si VP Duterte at huwag lumikha ng panik. Ito. Ha? National security raw. At wag magbigay ng panig. Teka muna, kayo nga nakapanig kayo kay Tamba 'Di ba? Titingnan ninyo. Ha? National security ika nyo. May illegal ba sa sinabi ni BP Sara? Kasi ang pinupunto po nila dito, yung designated survivor. Kasi parang ang dating sa kanila ay ito ay threat or death threat, parang ganun. Kasi ang ibig sabihin nito, yung lumalabas sa Amerika na pagka merong gagawin ng isang tao at pupunta sa isang lugar, hihiwalay yung pangalawa. Yung next in line, hihiwalay para kung sakali may masamang mangyari sa kanila, meron pang uupo. Ang tanong, masama ba yun? Hindi. Ang tanong, illegal ba yun? Hindi. Bakit? Nasa batas yun Pag namatay si Marcos, ang papalit si BP Sara. Kung may mangyari sa presidente, ang papalit ay vice president. Anong masama doon? 'Di ba? Actually, hindi niya na nga kailangan i-designate yung sarili niya as a survivor. Kasi yun na talaga ang vice president. Halimbawa, wag naman sana. Ayoko mangyari ito dahil marami rin naman tayong mga maayos diyan na mga dadalo.
Halimbawa, diyang SONA, may sumabog. Patay. Wag, ayoko niyan, ayoko. Halimbawa lang po. At least, andyan si BP Sara, wala dyan. Uupo. Di ba? So ano doon masama? Alin banda ang wala sa batas doon? May illegal bang ginawa si BP Sara? O ba't nag-iiyak kayo dyan? Ba't kayo nabipikon kay BP Sara? Di ba? Ayon naman kay One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, seryosong event ang SONA at kung taken out of context ang pahayag ng Vice President ay makapagpapalala ito ng mga espekulasyon at mawawalang kabuluhan ang kahalagahan ng SONA. Alam mo, one rider kayo. Nanalo kayo dahil binoto kayo ng mga riders. Mag-focus na lang kayo sa nagmumotor. Kasi ang dami na binoto kayo, nagagalit na ngayon. Dahil hindi nyo naman ginagawa yung inyong suporta sa mga riders. Ang daming problema sa motor. Ikaw naman dati ka pa namang sip-sip ng sip-sip kay Tamba eh. Di ba? Ngayon magko-komentaryo kayo ng ganyan pag taken into out of context. Kayo, sino ba ang ina-out of context yung sinabi ni BP Sara? Lahat naman kayo eh. Lahat kayo ganyan. Pag may alam mo, pag sinabi ni Sarang mangga, magagalit kayo. Pag sinabi ni Sarang apple, magagalit kayo. Pag sinabi niyang sibuyas, magagalit kayo. Pag sinabi niyang tamba, magagalit kayo. Wala pong sasabihin ng Duterte na matutuwa kayo. Sa totoo lang. Bakit? Kasi pag nagsalita kayo at kumontra kayo sa Duterte, malakas kayo kay Tamba. Tama ba? O tamang-tama? Nagtatanong lang po tayo. Kasi bawat kontra ninyo, plus point, plus pogi point kayo kay Tamba. Tama po ba? Sige. Huwag kayong maniwala kay Coach Oli. Imbestigahan nyo sarili ninyo. May punto ba? Puro kayo papogi kay Tamba. Giit naman ni Ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon, House Assistant Majority Leader, ang dapat pagtuunan ng pansin ng mga leader ng pamahalaan ay kung papaano maisusulong ang pag-unlad ng Pilipinas, hindi ang theatrics. Sa Estados Unidos, pag-unlad ng Pilipinas. Ang pukusan natin pag-unlad ng Pilipinas, hindi theatrics. Sino theatrics? Kayo saan kayo nakafocus? Ang administrasyong bongit, saan nakafocus? Nakafocus ba sa Davao? O sa presyo ng bigas? Nakafocus ba sa pagbibigay ng trabaho? O kay Pastor Kibuloy? Nakafocus ba sa pagtaas ng ekonomiya natin? O nakafocus sa mga Duterte? Kaya ako sabi ko mga to, kala mo kalilinis ng mga bunganga eh. Kung makapagpuna sila, pagtingnan naman nila yung sarili nila. Ano nagawa ninyo? Namimigay kayo ng barya-baryang bigas? Si Pulungan nagrereklamo, wala ng budget, maiuwi sa Davao. Kung makapagsalita kayo, mag-focus sa trabaho. Hello, kayo nga puro concert. May nagawa ba kayo? Sige, tanungin nyo taong bayan sa kayo nakapokus ngayon. I'm not referring to camera alone, ha? To the whole Bonget administration. Sa kayo nakapokus. Ang mata nyo ngayon nasa Davao. Ang mata nyo nasa Duterte. Huwag kayong magsalita hanggang presyo ng bigas mataas. Dahil pare-parehas kayong pulpul, wala kayong magawa sa presyo ng bigas. Ang tagal ng usapin niyan. Puna kayo ng puna sa iba.
na magtrabaho. Yung trabaho ninyo na mapababa ang presyo ng bigas di nyo magawa. Napaka-ipokrito ng mga ito. Midos, tumutukoy ang designated survivor sa isang individual na nasa presidential line of succession. Hinihiwalay ito sa malaking events kung nasaan ang Pangulo para matiyak na may hahalili sa posisyon sakaling may masamang mangyari sa presidente. Pero dito sa ating bansa, sinusunod natin yung nakalagay sa saligang batas, kung saan ang pangalawang Pangulo ang first in line na hahalili sa presidente kung hindi na nito magagampanan yung kanyang tungkulin. Yon! Ha, narinig nyo? Oh, nasa batas. Ulitin ko, nasa batas. Pangatlo pa, nasa batas. Na ang hahalili kung sakali ang presidente ay hindi na magampanan ang kanyang trabaho ng maayos. Anong hahalili? Sino hahalili? Ako ba? Si Tamba ba? Yung asawa ba? O si Vice President? Sino ba ang Vice President natin? Siguro alam nyo, hindi kayo tanga dyan. Kayong mga bashers. Tanong. Tanong lang naman, huwag kayong magagalit. Kasi yung huling nagtanong sa SME9 na si Ka Eric, kinulong ninyo mga animal. Tanong lang naman. Nagagawa pa ba ng presidente ang kanyang trabaho? Sasagot na naman yung mga vloggers. Baka kayo may pera kasi nababayaran kayo. Pero yung mga Pilipino, nagagawa ba ang trabaho niya? Ano presyo ng bigas? Bakit may EDCA? Mataas ang presyo ng gasolina. Taas ng presyo ng dolyar. Diba? Ang lilinis nyo no? Kung makapo na kayo kay BP Sara, ganun-ganun na lang. Mga sip-sip kayo kay Tamba. Ang habol ninyo, kanong napaupo kayo dyan, ay hindi para sa bayan. Ang habol ninyo, simula nang nakaupo kayo dyan, ay paano kayo magkakaroon ng pogi points kay Tamba. Nagtatanong lang, tama po ba o tamang-tama si Coach Oli?